sa pinakadulong bahagi ng baryo San Isidro, sa paanan ng madamong bundok at tabi ng isang makitid na ilog, naroon ang maliit na kubo nina Mario at Elena. Gawa iyon sa pinagtagpi-tagping kawayan at lumang yero na inuuga ng hangin tuwing gabi. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong sa iba't ibang sulok ng kanilang bahay, kaya't naglalatag na lamang sila ng mga palanggana at timba upang saluhin ang tubig. Mahigit 10 taon nang mag-asawa sina Mario at Elena. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap ay tila lalo lamang silang inilulubog ng buhay sa kahirapan. Wala silang anak at iyon ang isa sa pinakamabigat na lungkot na kanilang dinadala. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman nawala ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Si Mario ay isang magsasaka. Araw-araw siyang bumabangon bago pa sumikat ang araw upang magbungkal ng lupang hindi naman niya pagmamay-ari. Nakikitanim lamang siya sa hasyenda ng mayamang si Don Arturo Vergara, kapalit ng maliit na bahagi ng ani. Ngunit dahil sa sunod-sunod na bagyo at matinding tagtuyot noong mga nakaraang taon, halos wala nang maani ang mga magsasaka sa baryo. Samantala, si Elena na may gumagawa ng kakanin at naglalako sa palengke tuwing madaling araw. Minsan ay nakakabenta siya ng sapat lamang upang makabili ng bigas para sa isang araw. Ngunit kadalasan, umuwi siyang halos walang kinita. Sa kanilang maliit na mesa na yari sa lumang kahoy, nakapatong ang makapal na talaan ng kanilang mga utang. Utang sa tindahan, utang sa palengke, utang sa gamot, utang sa binhi, utang sa bangko, at higit sa lahat, utang kay Don Arturo. Mario, mahina, ngunit mabigat na sambit ni Elena isang gabi habang nakatitig sa maliit na lamparang malapit nang maubusan ng gaas. Darating na naman bukas si Don Arturo. Hindi agad nakasagot si Mario. Tahimik lamang siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at sugat. "Alam ko," sagot niya kalaunan. "Sinubukan kong manghiram kina Mang Selo pero wala rin siyang maibibigay." Napabuntong hininga si Elena. 3 buwan na tayong hindi nakakabayad. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Kumalabog ang isa sa mga nakasabit na yero sa bubong. Ngunit higit pa roon ang bigat na nararamdaman ng mag-asawa. Noong unay maliit lamang ang kanilang utang. Nang magkasakit si Elena, 2 taon na ang nakalipas. Napilitan silang mangutang para sa ospital at gamot. Sumunod naman ang pagkasira ng kanilang taniman dahil sa bagyo. Habang tumatagal, lalo lamang lumalaki ang interes ng kanilang pagkakautang. At si Don Arturo ay kilalang walang awa sa mga hindi nakakabayad. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nakarinig na sila ng malalakas na yabag sa labas ng kanilang bahay. "Mario!" sigaw ng isang lalaki. Napapikit si Elena. "Dumating na siya!" Dahan-dahang tumayo si Mario at lumabas ng bahay. Nadatnan niya roon si Don Arturo kasama ang 2 nitong tauhan. Nakasuot ng mamahaling barong
ang matandang lalaki habang may hawak na baston na may gintong hawakan. Sa likod nito ay nakatayo ang dalawang lalaking malalaki, ang pangangatawan. "Magandang umaga po, Don Arturo." Pilit na magalang na bati ni Mario. Ngunit malamig ang mukha ng matanda. "Magandang umaga." Mapait itong tumawa. "May magandang umaga pa ba para sa taong hindi marunong magbayad ng utang?" Napayuko si Mario. "Pasensya na po, nagkaroon lang po ng problema sa anyabang." "Paulit-ulit ko nang naririnig ang dahilan mo," putol ni Don Arturo. "3 buwan na kayong hindi nakakabayad. Akala mo ba charity ang pinapatakbo ko?" Lumabas si Elena at agad lumuhod sa harap ng matanda. "Don Arturo, kaunting panahon pa po sana. Magbabayad po kami. Nangangako po kami." Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago ngumisi ng malamig. "Pangako?" sabi nito. "Hindi ako tumatanggap ng pangako. Salapi ang kailangan ko." Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Don Arturo. "May 1 linggo kayo." Nagulat ang mag-asawa. "Kapag hindi kayo nakabayad," dugtong nito, "kukunin ko ang bahay at lupang sinasaka ninyo." Nanlaki ang mata ni Elena. "Don Arturo, maawa po kayo." "Hindi ako naaawa sa mga tamad." "Hindi po kami tamad," mahinang sagot ni Mario habang nakakuyom ang kamao. "Ginagawa po namin ang lahat." Ngunit natawa lamang si Don Arturo. "Kung talagang masipag ka, bakit hanggang ngayon ay mahirap ka pa rin?" Mas lalong yumuko si Mario. Hindi dahil tama ang sinabi ng matanda, kundi dahil wala siyang magawa. Pagkaalis ng mga ito, tila gumuho ang buong mundo ni Elena. Umupo siya sa gilid ng kanilang bahay at tahimik na umiyak. Lumapit si Mario, ngunit hindi niya alam kung paano ito aaliwin. "Pasensya ka na," mahina niyang sambit. "Hindi mo kasalanan," umiiyak na sagot ni Elena. "Pagod na rin ako, Mario." Parang sinaksak ang puso ng lalaki sa narinig. Pagod na rin siya. Pagod na siyang makita ang asawa niyang umiiyak gabi-gabi. Pagod na siyang magtrabaho ng sobra ngunit kulang pa rin. Pagod na siyang mabuhay ng walang kasiguraduhan. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Kinagabihan, habang natutulog si Elena, tahimik na lumabas si Mario ng bahay. Maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Naglakad siya papunta sa kagubatan sa likod ng bundok, isang lugar na iniiwasan ng mga taga-baryo. Ayon sa matatanda, may mga nilalang daw na naninirahan doon, mga engkanto, mga lamang lupa, at mga duwende. Ngunit hindi iyon pinapansin ni Mario noon. Para sa kanya, katang-isip lamang ang mga iyon upang takutin ang mga bata. Ngayon wala na siyang pakialam kung totoo man o hindi. Naglakad siya ng matagal hanggang marating niya ang isang malaking puno ng balete sa gitna ng gubat. Huminto siya roon. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Napatingala siya sa langit. Kung may Diyos man o kahit anong nilalang na nakakarinig, basag ang boses niyang sambit. "Tulungan ninyo naman kami." Tahimik pa rin ang paligid. Napabuntong hininga si Mario at naupo sa ugat ng balete. Ngunit maya-maya, may narinig siyang munting kaluskos. Napakunot noo siya. "May tao ba riyan?" Walang sumagot.
Muli niyang narinig ang kaluskos. Mas malapit na ngayon. Dahan-dahang tumayo si Mario at lumingon sa likod ng puno. At doon, may nakita siyang isang maliit na nilalang. Halos kasing laki lamang ito ng isang batang 5 taong gulang. May mahaba itong balbas na kulay pilak at suot na berdeng damit na tila yari sa dahon. Hawak nito ang isang maliit na baston habang seryosong nakatingin kay Mario. Nanigas ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil ang nilalang na nasa harapan niya ay walang duda. Isang duwende. Huminto muna tayo rito. Hindi agad nakagalaw si Mario matapos makita ang maliit na nilalang sa likod ng puno ng balete. Tila nanigas ang buo niyang katawan habang nakatitig sa duwendeng may mahabang balbas at matatalim na matang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi siya makapaniwala. Buong buhay niya ay kwento lamang ng matatanda ang naririnig niya tungkol sa mga lamang lupa. Akala niya ay panakot lamang iyon sa mga batang pasaway o kathang isip na ipinapasa-pasa sa baryo kapag gabi. Ngunit ngayon, naroon mismo sa kanyang harapan ang isang nilalang na hindi maipapaliwanag ng karaniwang isip. Tahimik silang nagtitigan. Hanggang sa unang nagsalita ang duwende. Bakit mo ginambala ang kagubatan? Maliit ang boses nito, ngunit malinaw at mabigat sa pandinig. Para bang may kakaibang kapangyarihang nakakubli sa bawat salitang binibitawan nito. Napalunok si Mario. Hindi ko po sinasadya. Sagot niya habang unti-unting umaatras. Hindi ko po alam na may nakatira rito. Hindi umimik ang duwende. Patuloy lamang itong nakatingin kay Mario na tila sinusuri ang bawat galaw niya. Maraming tao ang pumapasok dito, sabi nito, pagkaraan ng ilang sandali. Karamihan ay naghahanap ng kayamanan. Napayuko si Mario. Ako po, wala akong hinahanap na kayamanan. Kung ganoon, bakit ka narito? Napahigpit ang hawak ni Mario sa lumang sombrerong dala niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya maaaring magsinungaling sa nilalang na nasa harapan niya. Kailangan ko lang po ng tulong, mahina niyang sagot. Bahagyang kumunot ang noo ng duwende. Anong klaseng tulong? Napabuntong hininga si Mario bago tuluyang naupo sa ugat ng puno. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan, tila gusto niyang ilabas ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Baon na po kami sa utang, sabi niya habang nakatingin sa lupa. Ginagawa naman namin ang lahat pero parang habang tumatagal lalo lang kaming naghihirap. Tahimik lamang ang duwende. May 1 linggo na lang kami bago kunin ni Don Arturo ang bahay namin. Dugtong niya. Wala na akong maisip na paraan. Muling umihip ang malamig na hangin sa kagubatan. Hindi nagsasalita ang duwende, ngunit hindi rin ito umaalis. At sa hindi niya maintindihan, parang gumagaan ng kaunti ang pakiramdam ni Mario habang inilalabas ang kanyang mga hinanakit. Pagod na ang asawa ko, bulong niya. Araw-araw siyang umiiyak, pero pilit pa rin siyang lumalaban para sa amin. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng duwende. Mahal mo ang asawa mo? Agad tumango si Mario. Wala na nga kaming anak. Wala ring yaman. Pero siya ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Natahimik muli ang paligid. Makalipas ang ilang sandali,
Dahan-dahang naglakad palapit ang duwende. Hindi na umatras si Mario. Ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang kakaibang anyo nito. Bagaman maliit ang katawan, dama niya ang presensyang tila mas matanda pa kaysa kagubatan mismo. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay karapat-dapat tulungan, sabi ng duwende. Napayuko si Mario. Naiintindihan ko po. Maraming tao ang sakim. Tumango siya. Maraming tao ang gusto lamang yumaman kahit kapalit ang kapahamakan ng iba. Tahimik na nakinig si Mario. Ngunit may ilan, mahinang dugtong ng duwende na handang magsakripisyo para sa taong mahal nila. Unti-unting nag-angat ng tingin si Mario. Tinitigan siya ng duwende ng diretsyo. Ano ang kaya mong isakripisyo para sa asawa mo? Hindi agad nakasagot si Mario. Ngunit maya-maya'y marahan siyang ngumiti. Kahit ano, natahimik muli ang kagubatan. At pagkatapos, ngumiti rin ang duwende. Sa unang pagkakataon, nawala ang malamig nitong aura. Ako si Tandang Ildo, sabi nito, tagapagbantay ng kagubatang ito. Napakurap si Mario. Hindi po kayo magagalit na nandito ako? Dapat sana, sagot ng duwende. Ngunit iba ka sa karamihan. Biglang may kumislap na liwanag mula sa baston ni Tandang Ildo. Napaatras si Mario sa gulat. Mula sa lupa ay unti-unting lumitaw ang isang maliit na bayong nayari sa lumang kawayan. Inilapag iyon ng duwende sa harap niya. Dalhin mo yan. Nagulat si Mario. Ano po yan? Pagkain. Dahan-dahan niyang binuksan ang bayong at agad siyang natigilan. Mainit pa ang tinapay sa loob. May kasama ring ilang prutas at maliit na banga ng gatas. Napatingin siya sa duwende. Para sa amin po ba ito? Tumango si Tandang Ildo. Hindi dapat natutulog ng gutom ang mabubuting tao. Halos maiyak si Mario sa narinig. Hindi niya maalala kung kailan sila huling nakakain ng maayos ng kanyang asawa. Maraming salamat po. Makinig kang mabuti, seryosong sabi ng duwende. Hindi lahat ng biyayang dumarating ay dapat ipinagsisigawan. Agad tumango si Mario. At huwag na huwag mong gagamitin ang anumang tulong para manlamang ng kapwa. Opo. Lumapit pa ng kaunti ang duwende. Bumalik ka rito bukas ng gabi. Napakunot noo si Mario. Bakit po? Dahil nais kong malaman, sagot nito, kung ang puso mo ay mananatiling mabuti kahit nabigyan ng pag-asa. Hindi lubos na naintindihan ni Mario ang ibig sabihin noon, ngunit tumango pa rin siya. Pagkaraan yon, dahan-dahang umatras si Tandang Ildo, papunta sa likod ng malaking balete. At sa isang iglap, naglaho ito, parang usok na tinangay ng hangin. Nanatiling nakatayo si Mario habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat. Ngunit nang tingnan niya ang hawak na bayong, alam niyang totoo ang lahat ng nangyari. Mabilis siyang naglakad pauwi. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang gising pa si Elena. Agad itong tumayo nang makita siya. Mario, saan ka nang galing? Ngunit bago pa siya makasagot ay naamoy agad ng babae ang mainit na tinapay. Nanlaki ang mga mata nito. Saan mo nakuha yan? Sandaling nag-atubili si Mario.
Naalala niya ang sinabi ng duwende tungkol sa hindi pagsasabi ng lahat. Kaibigan, sagot niya. May tumulong lang. Hindi na nagtanong pa si Elena. Sa halip ay mabilis itong napaluha habang hawak ang tinapay. Ngayon lang ulit tayo makakakain ng ganito. Tahimik silang nagsalo sa pagkain. At sa simpleng gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakatulog silang may laman ng tiyan at may kaunting pag-asa sa puso. Ngunit hindi nila alam na may mga matang nagmamasid sa kanilang bahay mula sa dilim ng kagubatan. At kasabay ng muling pagsindi ng pag-asa sa kanilang buhay, nagsisimula na rin ang isang hiwagang magpapabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Maagang nagising si Elena. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, hindi mabigat ang kanyang pakiramdam pagdilat ng mga mata niya. Hindi man nawala ang kanilang problema, kahit paano'y nabawasan ng takot na matagal nang bumabalot sa kanyang dibdib. Tahimik siyang bumangon upang magsaing ng natirang bigas. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na apoy sa kalan, hindi mawala sa isip niya ang pagkaing iniuwi ni Mario noong nakaraang gabi. Hindi iyon pangkaraniwang tulong. Alam niyang wala silang kamag-anak o kaibigan na kayang magbigay ng ganoong klasing pagkain ng basta-basta lamang. Napalingon siya sa kanyang asawa na mahimbing pa ring natutulog sa banig. Kita sa mukha nito ang matinding pagod. Mas lalong pumayat si Mario nitong mga nakaraang buwan. Halos hindi na ito makakain ng maayos upang masigurong may sapat na pagkain para sa kanilang dalawa. Marahang napangiti si Elena. Sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman pinabayaan ng asawa niya. Maya-maya'y nagising din si Mario. Agad itong napabangon nang maalala ang nangyari sa kagubatan. Hindi pala panaginip. Nasa sulok pa rin ng bahay ang bayong nabigay ng duwende. Tama ka ba? Tanong agad ni Elena. Bahagyang nagulat si Mario. Oo! Sagot niya. Bakit? Parang magaan ang mukha mo ngayon. Napangiti siya ng bahagya, ngunit hindi sumagot. Buong maghapon ay sinubukan nilang maghanap ng paraan upang makabayad kahit kaunti sa utang nila. Nagpunta si Mario sa ilang kakilala upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Ngunit karamihan sa mga tao sa baryo ay naghihirap din. May ilan mang gustong tumulong, wala rin silang maibigay. Pagsapit ng hapon ay pagod na umuwi si Mario. Nadatnan niyang tahimik na nakaupo si Elena habang may hawak na lumang tela na tinatahi nito upang maibenta. May nahanap ka ba? Mahinang tanong ng babae. Tahimik na umiling si Mario. Hindi na nagsalita si Elena, ngunit nakita niya ang lungkot na muling bumalot sa mukha nito. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Mario. Naalala niya ang sinabi ni Tandang Ildo na bumalik siya sa kagubatan pagsapit ng gabi. Ngunit, dapat ba siyang bumalik? Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ba ang mahiwagang nilalang na iyon. Baka may kapalitang lahat ng tulong na ibinibigay nito. Subalit sa tuwing maaalala niya ang mga luhang nakita niya kay Elena, nawawala ang pag-aalinlangan niya. Wala na silang ibang malalapitan.
Nang tuluyang lumubog ang araw, nagpaalam siyang lalabas. Sandali. Saan ka pupunta? Tanong ni Elena. Maghahanap lang ng paraan, sagot niya habang pilit na ngumiti. Hindi na nagtanong pa ang asawa niya. Muling tinahak ni Mario ang daan patungo sa kagubatan. Mas malamig ang hangin ng gabing iyon at tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Ngunit sa halip na matakot, kakaibang kapanatagan ang nararamdaman niya habang papalapit sa malaking balete. At gaya ng inaasahan niya, naroon muli si Tandang Ildo. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang malaking ugat habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Bumalik ka, sabi ng duwende nang hindi lumilingon. Opo, lumapit si Mario. Salamat po sa pagkain kagabi. Dahan-dahang humarap ang duwende sa kanya. Masaya ba ang asawa mo? Napangiti ng bahagya si Mario. Opo, ngayon ko lang ulit siyang nakitang ngumiti. Tahimik na tumango si Tandang Ildo. Ang tunay na yaman, sabi nito, ay hindi nasusukat sa ginto. Natahimik si Mario. Kung ordinaryong tao ang nagsabi noon, baka hindi niya pinaniwalaan. Ngunit sa kung anong dahilan, mabigat ang dating ng bawat salita ng duwende. Maupo ka, utos nito. Sumunod si Mario. Mula sa maliit na supot na nakasabit sa baywang nito, ay kumuha ang duwende ng 3 maliliit na butil na kulay ginto. Halos kumislap ang mga iyon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ano po yan? Tanong ni Mario. Mga binhi. Napakunot noo siya. Binhi, tumango ang duwende. Itanim mo ang mga ito sa likod ng bahay ninyo. Anong halaman po ang tutubo? Bahagyang ngumiti si Tandang Ildo. Makikita mo. Maingat na iniabot ni Mario ang kanyang mga kamay at inilagay roon ng duwende ang 3 gintong butil. Magaan lamang ang mga iyon, ngunit hindi maipaliwanag ni Mario kung bakit tila may init siyang nararamdaman habang hawak ang mga iyon. Makinig kang mabuti, seryosong sabi ni Tandang Ildo. Diligan mo ang mga binhing iyan tuwing madaling araw. Opo. At huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Agad tumango si Mario. Kapag ang biyaya ay napunta sa maling tao, dugtong ng duwende, maaari itong maging sumpa. Napanganga si Mario. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit dama niya ang bigat ng babala. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi niya napigilang itanong. Matagal bago sumagot si Tandang Ildo. Maraming taon ko nang pinagmamasdan ang baryong ito, sabi nito. Karamihan sa tao rito ay nagbabago kapag nakahawak ng pera. Tahimik na nakinig si Mario. Ngunit ikaw, tumingin ito ng diretso sa kanya. Kahit wala ka ng halos makain, hindi mo pa rin iniisip na magnakaw o manlamang ng kapwa. Napayuko si Mario. Hindi po ako mabuting tao. Lahat ng tao ay nagkakamali, sagot ng duwende. Ngunit hindi lahat marunong manatiling mabuti sa gitna ng paghihirap. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid nila. Kasabay niyon ay tila may mga mumunting liwanag na lumutang sa hangin na parang alitap-tap. Tumayo si Tandang Ildo. Umuwi ka na. Opo. At tandaan mo, muli nitong sabi bago tumalikod,
Ang kayamanang madaling makuha ay madaling mawala. Tahimik na naglakad. Pauwi si Mario habang mahigpit na hawak ang mga butil. Pagdating niya sa bahay, ay nadatnan niyang natutulog na si Elena. Dahan-dahan siyang lumabas sa likod ng kubo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naghukay siya ng 3 maliit na butas sa lupa. Isa-isa niyang itinanim ang mga gintong binhi. Pagkatapos ay marahan niya iyong tinabunan ng lupa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay tila may kakaibang pag-asang tumutubo rin sa kanyang puso. Matapos diligan ang mga itinanim, tahimik siyang tumingala sa langit. Sana magbago pa ang buhay namin. At sa ilalim ng malamig na gabi, hindi niya napansin na sa lupang kanyang tinamnan, may munting liwanag na unti-unting sumisibol mula sa kailaliman ng lupa. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Mario. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanya palabas ng bahay. Tahimik niyang sinilip si Elena na mahimbing pa ring natutulog bago siya marahang lumabas dala ang isang lumang tabo ng tubig. Malamig ang hangin at nababalot pa ng manipis na hamog ang buong paligid. Unti-unti pa lamang sumisilip ang liwanag ng araw sa silangan. Agad nagtungo si Mario sa likod ng kanilang kubo at pagdating niya roon, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa lugar kung saan niya itinanim ang 3 gintong binhi kagabi, may tumubo ng maliliit na halaman. Hindi iyon ordinaryong usbong. Ang mga dahon nito'y tila kumikislap sa ilalim ng hamog ng umaga. May manipis ding gintong guhit sa gilid ng bawat dahon na para bang may sariling liwanag ang mga ito. Napaatras si Mario. Hindi maaari. Magdamag pa lamang ang lumilipas. Imposibleng tumubo agad ang kahit anong halaman ng ganoon kabilis. Lumapit siya ng dahan-dahan at lumuhod sa lupa. Habang pinagmamasdan niya ang mga halaman, lalo niyang napansing kakaiba ang mga ito. Mabango ang hanging nakapaligid doon. Amoy sariwang damo at bulaklak pagkatapos ng ulan. Dahan-dahan niyang diniligan ang mga tanim gaya ng bilin ni Tandang Ildo. At sa mismong sandaling bumuhos ang tubig sa lupa, biglang kumislap ng bahagya ang mga halaman. Napabitaw si Mario sa tabo sa gulat. Kasunod niyon ay mabilis na lumaki ang mga usbong sa harapan mismo ng kanyang mga mata. Unti-unting umangat ang mga tangkay habang dumadami ang dahon. Halos mawalan ng hininga si Mario. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Mario? Bigla siyang napalingon. Nakatayo sa pintuan si Elena habang hawak ang kanyang balabal. Kita sa mukha nito ang pagtataka. Anong ginagawa mo riyan? Mabilis na tumayo si Mario at bahagyang hinarangan ang mga halaman. Wala. Ngunit agad napansin ni Elena ang kakaibang liwanag sa likod niya. Lumapit ito ng dahan-dahan at nang makita ang mga halaman, napasinghap siya. Diyos ko! Hindi makapagsalita ang babae habang nakatitig sa mga kumikislap na tanim. Saan galing iyan? Sandaling natigilan si Mario. Naalala niya ang bilin ng duwende na huwag magsabi kahit kanino.
Ngunit asawa niya si Elena. Hindi niya kayang magsinungaling dito ng tuluyan. Kagabi, mahina niyang sabi, may nakilala ako sa gubat. Napakunot noo si Elena. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Mario bago niya ikinuwento ang lahat. Ang malaking balete, ang mahiwagang nilalang, ang pagkain, at ang mga gintong binhi. Habang nagsasalita siya, lalo namang namumutla si Elena. Duwende, bulong nito. Oo. Tahimik na napaupo si Elena sa lupa habang hawak ang kanyang dibdib. Nung bata ako, mahina nitong sabi, may kwento ang lola ko tungkol sa mabubuting duwende sa bundok. Tumingin siya sa mga halaman. Sabi niya, minsan daw tumutulong sila sa mga taong mabuti ang puso. Tahimik na nakinig si Mario. Pero sabi rin niya, dugtong ni Elena, habang bakas ang kaba sa mukha, kapag naging sakim ang taong tinulungan nila, nawawala raw ang lahat ng biyaya. Biglang naalala ni Mario ang babala ni Tandang Ildo. Kapag ang biyaya ay napunta sa maling tao, maaari itong maging sumpa. Napayuko siya. Hindi niya alam kung bakit siya pinili ng duwende, ngunit determinado siyang hindi sirain ang tiwalang ibinigay nito. Maya-maya ay napansin nilang may kakaibang bagay na nakabitin sa isa sa mga halaman. Isang maliit na bunga. Kulayan itong tila purong ginto. Hindi yata normal na halaman ito, bulong ni Elena. Dahan-dahang inabot ni Mario ang bunga. Mainit-init iyon sa kanyang palad. Atin kayang kainin? Tanong ni Elena. Sandaling nag-isip si Mario bago marahang umiling. Hindi muna. Maingat niya iyong inilagay sa lumang mesa sa loob ng bahay. Maghapon nilang pinagmasdan ang mahiwagang halaman habang patuloy iyong lumalaki kada oras. Pagsapit ng tanghali ay halos kasing taas na iyon ng bewang ni Mario. At habang tumatagal, lalo ring dumarami ang gintong bunga nito. Ngunit kasabay ng pag-asa ay nagsimulang sumulpot ang takot sa puso ni Elena. Paano kung may makakita? Tanong niya habang nakasilip sa bintana. Tahimik si Mario. Alam niyang tama ang asawa niya. Mabilis kumalat ang usapan sa baryo, lalo na kapag may kakaibang nangyayari. At kapag nalaman ng mga tao, lalo na ni Don Arturo, na may ganitong himala sa kanilang bakuran, tiyak na hindi sila titigilan. Kinagabihan ay maingat nilang tinakpan ng lumang tela at tuyong dahon ang mahiwagang halaman upang hindi agad mapansin. Ngunit habang ginagawa nila iyon, may isang pares ng matang lihim na nakamasid mula sa malayo. Si Clara, ang kapitbahay nilang kilalang mahilig mangialam sa buhay ng iba. Habang nakatayo sa likod ng bakod nito, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula sa likod bahay ni na Mario. Napakunot noo siya. Ano kaya ang itinatago ng mag-asawang iyon? Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang kutob siyang hindi ordinaryong bagay ang nakita niya. At sa baryong matagal nang naghihirap, sapat na ang kaunting misteryo upang magsimula ang inggit at pagnanasa ng mga tao. Samantala, sa loob ng kubo ni na Mario at Elena, tahimik silang nakaupo habang pinagmamasdan ang maliit na gintong bunga sa mesa. Hindi nila alam kung biyaya ba ito o simula ng mas malaking pagsubok
sa kanilang buhay. Hindi naging madali para kina Mario at Elena ang sumunod na mga araw. Bagaman unti-unting nabubuhay ang pag-asa sa kanilang puso dahil sa mahiwagang halaman, kasabay naman yon ang pagtaas ng kanilang pangamba. Hindi nila alam kung hanggang kailan nila maitatago ang lihim na nasa likod ng kanilang bahay. Tuwing madaling araw ay maingat na dinidiligan ni Mario ang mga halaman. At sa bawat araw na lumilipas, lalo iyong lumalaki at dumarami ang gintong bunga. Ngunit ang higit nilang ikinagulat ay ang kakaibang epekto ng mga bunga. Isang umaga, habang naghahanda si Elena ng kaunting lugaw, napansin niyang tila nanghihina si Mario. Halos buong linggo itong walang pahinga sa paghahanap ng pagkakakitaan. "Mamaya ka na muna magtrabaho," sabi niya. "Mukha kang lalag natin." "Hindi pwede," sagot ni Mario habang pilit na tumatayo. "Kailangan nating maghanap ng pambayad kay Don Arturo." Tahimik na napatingin si Elena sa gintong bunga na nakapatong sa mesa. Mula nang mapitas nila iyon, hindi pa nila ginagalaw. Pareho silang nagdadalawang isip kung ano ba talaga ang dapat gawin dito. Ngunit habang pinagmamasdan niya iyon, tila may kakaibang pakiramdam na nagsasabing hindi ito mapanganib. Dahan-dahan niyang kinuha ang bunga. "Mario," napalingon ang lalaki. "Subukan kaya natin?" Napakunot noo si Mario. "Kainin." Mahinang tumango si Elena. Sandaling natahimik ang dalawa. Kung ordinaryong tao sila, marahil ay itinapon na nila iyon dahil sa takot. Ngunit sa dami ng kanilang pinagdaanan, tila mas malaki na ang pag-asa kaysa pangamba. Maingat na hinati ni Elena ang maliit na bunga. Sa loob nito ay hindi buto ang makikita, kundi malakristal na laman na kumikislap na parang pulot na tinamaan ng araw. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay sabay nilang tinikman ang maliit na bahagi nito at agad silang natigilan. Napakalinamnam nito. Hindi yon maihahambing sa kahit anong prutas na natikman na nila noon. Mainit sa pakiramdam, ngunit nakapapawi ng pagod. Habang ngumunguya si Mario, tila may lakas na unti-unting bumabalik sa kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nawala ang pananakit ng kanyang mga balikat at likod. Napahawak siya sa sarili. "Parang gumaan ang pakiramdam ko." Nagulat din si Elena. Maging ang matagal ng pananakit ng kanyang dibdib, kapag napapagod ay tila biglang nawala. Hindi sila agad nakapagsalita. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam sila ng sigla. Kinahapunan, muling nagtungo si Mario sa bukid. At doon niya napansin ang isa pang himala. Ang lupang matagal ng tuyot at hirap mamunga ay tila naging mas mataba. Ang mga tanim niyang dati, halos mamatay na, ay unti-unting sumisigla. "Mario!" Napalingon siya kay Mang Selo, isa ring magsasaka. "Anong ginawa mo sa lupa mo?" tanong nito habang nagtataka. Napakamot sa ulo si Mario. "Wala naman." Lumapit si Mang Selo at tiningnan ang mga tanim. "Imposible," sabi nito. "Kahapon lang, halos matuyo na yan." Hindi nakasagot si Mario. Maging siya'y hindi maintindihan ang nangyayari. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bukid, naalala niya ang mahiwagang bunga.
Posible kayang may kaugnayan iyon? Pagsapit ng gabi ay masaya siyang umuwi. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay ay nadatnan niyang balisa si Elena. Anong nangyari? Agad niyang tanong. May pumunta rito kanina. Napakunot noo siya. Sino? Si Clara. Bahagyang nanlamig ang pakiramdam ni Mario. Anong sabi niya? Tinatanong niya kung bakit raw parang may ilaw sa likod bahay natin tuwing gabi. Natahimik siya. Anong sinabi mo? Sabi ko, baka alitap-tap lang. Ngunit halatang hindi kumbinsido si Elena. Pakiramdam ko may kutob siya. Napabuntong hininga si Mario. Hindi niya gusto ang tingin ni Clara sa kanila nitong mga nakaraang araw. Kilala ito sa baryo bilang mahilig magkalat ng usapan at lihim na naiinggit sa mga taong nagkakaroon ng kaunting swerte sa buhay. Mas kailangan nating mag-ingat, sabi niya. Tumango si Elena. Nang gabing iyon, muli siyang nagtungo sa kagubatan upang makita si Tandang Ildo. Ngunit pagdating niya sa malaking balete, wala roon ang duwende. Tandang Ildo, tawag niya. Walang sumagot. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa muli niyang marinig ang mahinang kaluskos mula sa likod ng puno. Unti-unting lumitaw ang duwende. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Seryoso ang mukha nito. Ano pong problema? Agad na tanong ni Mario. Tahimik siyang tinitigan ni Tandang Ildo bago nagsalita. Nagsisimula ng mapansin ng iba ang biyayang nasa inyo. Napayuko si Mario. Pasensya na po. Hindi mo kasalanan, sagot ng duwende. Ngunit tandaan mo, habang lumalaki ang biyaya, mas maraming taong magnanasa rito. Natahimik siya. Tandang Ildo, mahina niyang sabi. Ano po ba talaga ang mga halamang iyon? Bahagyang tumingin ang duwende sa buwan bago sumagot. Matagal nang nakatago sa kagubatang ito ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa lupa. Tahimik na nakinig si Mario. Hindi ginto ang tunay na kayamanan, dugtong nito, kundi kasaganahang kayang magbigay buhay sa iba. Napaisip si Mario sa mga salitang iyon. At bakit niyo po ibinigay sa amin? Dahan-dahang napangiti si Tandang Ildo. Dahil ang taong marunong magpasalamat kahit mahirap ay bihirang-bihira na sa mundong ito. Biglang lumakas ang hangin sa paligid nila. Kasabay niyon ay unti-unting nawala ang ngiti ng duwende. Ngunit makinig kang mabuti, Mario. Opo, darating ang araw na susubukin ang puso mo. Napakunot noo siya. Kapag dumating ang oras na iyon, sabi ni Tandang Ildo habang seryoso ang tingin, kailangan mong pumili kung ano ang mas mahalaga, ang kayamanan o ang kabutihan ng iyong pagkatao. Hindi agad nakasagot si Mario. Ngunit habang naglalakad siya pauwi ng gabing iyon, hindi mawala sa isip niya ang babala ng duwende. At hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng baryo, lihim ng pinagmamasdan ni Don Arturo ang kanilang bahay mula sa kanyang karwahe. Dahil may nakarating na sa kanyang bulong-bulungan tungkol sa misteryosong pagbabago sa buhay ng mag-asawang baon sa utang. Lumipas ang ilang araw na puno ng kaba.
para kina Mario at Elena. Patuloy na namumunga ang mahiwagang halaman sa kanilang likod bahay. Sa bawat pagsikat ng araw ay tila mas nagiging masigla ang paligid ng kanilang kubo. Kahit ang tuyong damo sa paligid ay unti-unting nagiging luntian. At kasabay ng pagbabagong iyon ay nagsimula ring magbago ang kanilang buhay. Unti-unting gumanda ang ani ni Mario sa bukid. Ang mga gulay na dati maliliit at madaling malanta ay naging sariwa at malalaki. Kahit ang ibang magsasaka sa baryo ay nagtataka kung bakit tila napakalakas ng lupaing sinasaka niya. "Anong pataba ang gamit mo?" tanong minsan ni Mang Selo habang pinagmamasdan ang kanyang tanim. Napangiti lamang si Mario. Wala naman. Ngunit habang tumatagal, lalong dumadami ang nakakapansin sa kanilang kakaibang pag-asenso. Hindi na sila madalas magutom. Nakapagbenta rin si Elena ng mas maraming kakanin dahil mas maganda na ang kalidad ng kanyang mga sangkap mula sa ani ni Mario. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakapagbayad sila ng maliit na halaga sa kanilang utang. Ngunit sa baryong matagal nang naghihirap, mabilis mapansin ng mga tao ang sinumang unti-unting umaangat. At hindi lahat ay natutuwa. Isang hapon, habang naglalakad si Elena pauwi mula sa palengke, narinig niya ang bulungan ng ilang babae sa may poso. "Hindi ba't baon na baon sa utang ang mag-asawang iyon?" "Oo nga, bigla namang gumanda ang buhay. May nagsabi pa ngang may kakaibang ilaw raw sa bahay nila tuwing gabi." Napahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang bayong. Hindi na siya lumingon at mabilis na nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa bahay, ay agad niyang sinabi kay Mario ang kanyang narinig. "Tama si Tandang Ildo," mahina niyang sabi. "Napapansin na tayo ng mga tao." Tahimik na napaupo si Mario. Hindi niya ginusto ang atensyong iyon. Ang nais lamang niya ay mabuhay sila ng tahimik at marangal. Ngunit tila hindi ganoon kadali. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, may narinig silang yabag sa labas. Nagkatinginan silang mag-asawa. Mabilis na tumayo si Mario at binuksan ang pinto. At agad siyang natigilan. Nakatayo roon si Don Arturo. Kasama muli ang dalawa nitong tauhan. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa mga mata ng matanda. Para itong may sinusuring lihim. "Magandang gabi," malamig nitong bati habang dahan-dahang tumingin sa loob ng bahay. "Anong maipaglilingkod namin?" tanong ni Mario. Hindi agad sumagot si Don Arturo. Sa halip ay unti-unti itong naglakad papasok nang hindi man lamang humihingi ng pahintulot. Napatayo si Elena. "May narinig akong magandang balita tungkol sa inyo," sabi ng matanda habang pinagmamasdan ang kanilang maliit na mesa na mayroon ng sapat na pagkain. Tahimik lamang si Mario. Biglang gumaganda raw ang ani mo. "Sinuswerte lang po siguro." Ngumiti si Don Arturo, ngunit hindi umabot iyon sa kanyang mga mata. "Talaga ba?" Lumapit ito sa bintana at sumilip sa likod bahay. Mabilis na kinabahan si Elena. Buti na lamang at natatakpan nila ng maayos ang mahiwagang halaman. "Alam mo, Mario," sabi ng matanda habang nakatalikod pa rin,
Marami na akong nakitang tao na biglang yumaman. Tahimik ang mag-asawa. At kadalasan, dugtong nito, may tinatago silang sikreto. Mabigat ang katahimikang bumalot sa loob ng kubo. Pagkatapos ay dahan-dahang humarap si Don Arturo. May 1 linggo na lang bago matapos ang palugit ko. Napayuko si Mario. Pero ngumiti ng bahagya ang matanda. Handa akong dagdagan pa iyon. Nagulat ang mag-asawa. Talaga po? Tanong ni Elena. Tumango si Don Arturo. Kung papayag kayong makipagsosyo sa akin. Napakunot no si Mario. Makipagsosyo? Ano man ang dahilan ng pagyabong ng bukid mo? Sabi ng matanda habang nakatitig ng diretso kay Mario. Gusto kong malaman. Nanlamig ang pakiramdam niya. Wala naman pong sikreto. Ngunit halatang hindi naniwala si Don Arturo. Lumapit ito kay Mario. Hanggang halos magkalapit na sila ng mukha. Makinig ka. Malamig nitong bulong. Hindi ako yumaman dahil naging tanga ako. Napalunok si Mario. Kapag may biyaya, dapat marunong kang makinabang. Hindi siya nakasagot. Pag-isipan mong mabuti, sabi ng matanda bago tuluyang tumalikod. Dahil kapag ako ang naghanap ng sikreto ninyo, baka hindi ninyo magustuhan ang mangyayari. Pagkaalis ng mga ito, tila nawalan ng hangin sa loob ng bahay. Umupo si Elena habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Natatakot ako, bulong niya. Lumapit si Mario at hinawakan ng kanyang balikat. Ayos lang tayo! Ngunit kahit siya mismo ay hindi sigurado sa mga salitang iyon. Alam niyang hindi basta-basta titigil si Don Arturo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang himala sa kanilang buhay, naramdaman ni Mario ang bigat ng panganib na kaakibat ng biyayang kanilang tinanggap. Kinagabihan ding iyon, muli siyang nagtungo sa kagubatan. Ngunit bago pa man siya makarating sa malaking balete, tila may kakaiba na siyang nararamdaman. Tahimik ang buong paligid. Masyadong tahimik. Tandang Ildo, tawag niya. Walang sumagot. Maya-maya ay may malamig na hanging dumaan sa pagitan ng mga puno. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang duwende. Ngunit ngayon, baka sa mukha nito ay ang matinding pag-aalala. Nararamdaman ko ang kasakiman. Mabigat nitong sabi. Napakunot noo si Mario. Si Don Arturo po. Tumango si Tandang Ildo. Ang taong iyon ay hindi kontento sa anumang mayroon siya. Tahimik na napayuko si Mario. Ano po ang dapat naming gawin? Dahan-dahang lumapit ang duwende. Protektahan ninyo ang lihim. Opo. At higit sa lahat, seryoso nitong dugtong. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng takot. Napatingin si Mario sa kanya. Dahil kapag pinairal mo ang takot, sabi ni Tandang Ildo, maaari kang gumawa ng maling desisyon. Biglang kumislap ang mga mata ng duwende. At tandaan mo, ang tunay na panganib ay hindi nanggagaling sa mahika. Natahimik si Mario. Kundi sa pusong inuubos ng kasakiman. Mula ng gabing dumalaw si Don Arturo sa kanilang bahay, hindi na mapalagay sina Mario at Elena. Pakiramdam nila ay may mga matang laging nakamasid sa bawat kilos nila. Tuwing umaga, bago pa man diligan ni Mario ang mahiwagang halaman, sinisigurado muna niyang walang tao sa paligid. Mas maingat na rin nilang tinatakpan ang mga gintong bunga gamit ang mga tuyong dahon at lumang sako. Ngunit habang pilit nilang itinatago ang lihim,
Lalo namang lumalaki ang kanilang problema dahil patuloy ding lumalago ang mga halaman. Hindi na lamang 3 ang puno sa likod bahay nila. Sa bawat pagdaan ng araw ay tila may bagong usbong na sumusulpot sa lupa. Ang buong paligid ng kanilang kubo ay unti-unting nagiging luntian at masigla. Maging ang mga ibon at paru-paro ay mas dumadami roon. At iyon ang lalong nakatawag ng pansin sa mga taga-baryo. Parang kakaiba talaga sa bahay ni na Mario, bulong minsan ng isang lalaki sa palengke. Sabi nga ni Clara, may misteryosong liwanag daw doon tuwing gabi. Baka naman may nakuhang kayamanan sa bundok. Tahimik lamang na nakinig si Elena habang nagtitinda ng kakanin. Pilit niyang hindi pinapansin ang mga usapan, ngunit sa loob-loob niya ay unti-unti nang lumalaki ang kanyang pangamba. Pagsapit ng hapon ay mabilis siyang umuwi. Ngunit pagdating niya sa bahay ay wala si Mario. Lumabas siya sa likod bahay at nakita niyang abala ang asawa sa pagtatakip ng mga halaman gamit ang mga sanga. Masyado nang marami, mahina niyang sabi habang lumalapit. Napabuntong hininga si Mario. Kahit anong gawin natin, hindi na natin ito maitatago ng matagal. Tahimik silang napatingin sa mga gintong bunga na kumikislap sa pagitan ng mga dahon. Sa totoo lang, malaking tulong ang mga iyon sa kanila. Hindi lamang bumuti ang kanilang kalusugan, kundi naging masagana rin ang kanilang ani sa bukid. Unti-unti na rin silang nakakapag-ipon upang mabayaran ang kanilang utang. Ngunit habang lumalaki ang biyaya, tila mas lumalapit din ang panganib. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, may isang aninong marahang gumapang sa likod ng kanilang bahay. Si Clara. Kanina pa ito nagtatago sa likod ng bakod matapos niyang mapansin ang kakaibang liwanag mula sa bahay ni na Mario. Matagal na siyang naghihinala at ngayong gabi, determinado siyang malaman ang sikreto ng mag-asawa. Dahan-dahan siyang sumilip sa pagitan ng mga kawayan at agad siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa likod bahay ni na Mario ay may mga halamang kumikislap sa dilim. Mga gintong bunga. Mga dahong tila may sariling liwanag. Napahawak siya sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Ano yon? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit kasabay ng pagkabigla, ay mabilis ding sumulpot sa kanyang puso ang inggit. Habang ang karamihan sa baryo ay naghihirap, bakit biglang nagkaroon ng ganoong biyaya ang mag-asawang dating baon sa utang? Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang palad. Hindi maaari. Mabilis siyang umalis sa lugar bago pa siya mahuli. Ngunit sa isip niya'y umiikot na ang isang mapanganib na balak. Kinabukasan, maagang nagtungo si Clara sa malaking bahay ni Don Arturo. Nagulat pa ang isa sa mga tauhan nang makita siyang humihingal sa may tarangkahan. Anong kailangan mo? Kailangan kong makausap si Don Arturo, sabi niya. Makalipas ang ilang minuto ay pinapasok siya sa loob. Naupo si Don Arturo sa malaking silya habang malamig na nakatingin sa babae. Anong sadya mo rito? Lumunok si Clara bago nagsalita.
Alam ko na po ang sikreto ni na Mario. Biglang naging interesado ang matanda. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Clara at ibinulong ang kanyang nakita. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Don Arturo. Mula sa simpleng pagtataka, naging matinding pagnanasa. Mga gintong halaman, mahinang ulit nito. Opo, sabi ni Clara. Sarili ko pong nakita. Tahimik na napaisip ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan itong ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng kasakiman. Kaya pala, tumayo siya at lumapit sa bintana. Hindi simpleng swerte ang meron sa kanila. Nanginginig sa pananabik si Clara. Ano po ang gagawin ninyo? Hindi agad sumagot si Don Arturo. Pinagmasdan muna nito anyang malawak niyang lupain sa labas bago malamig na nagsalita. Ang anumang nagbibigay ng kayamanan sa baryong ito. Dahan-dahan siyang humarap kay Clara. Ay dapat mapasakamay ko. Samantala, walang kaalam-alam sina Mario at Elena sa panganib na papalapit sa kanila. Abala sila ng araw na iyon sa pag-aani ng gulay mula sa kanilang bukid. Sa unang pagkakataon, napuno nila ang dalawang malaking bayong ng sariwang ani. Makakapagbayad na tayo kay Don Arturo, masayang sabi ni Elena. Bahagyang ngumiti si Mario. Oo, unti-unti. Ngunit kahit masaya siya, may kakaiba pa ring bigat sa kanyang dibdib. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Tandang Ildo. Darating ang araw na susubukin ang puso mo. Habang naglalakad pa uwi ang mag-asawa, hindi nila napansin ang karwaheng nakahinto sa malayo. At mula roon, tahimik silang pinagmamasdan ni Don Arturo. Punong-puno ng kasakiman ang mga mata nito. Dahil ngayon, sigurado na siyang may himalang nakatago sa bahay ni na Mario. At handa siyang gawin ang lahat. Makamit lamang iyon. Mabigat ang pakiramdam ni Mario kinabukasan. Hindi niya may paliwanag, ngunit tila may paparating na panganib. Kahit abala siya sa pag-aayos ng kanilang ani, hindi mawala sa isip niya ang malamig na tingin ni Don Arturo noong huli silang magkita. Samantala, masaya naman si Elena habang inaayos ang mga gulay at prutas na kanilang ibebenta sa palengke. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng ganito karaming ani, sabi niya habang nakangiti. Unti-unti na talaga tayong nakakabangon. Pinilit ngumiti ni Mario. Oo. Ngunit napansin agad ni Elena ang lungkot sa kanyang mukha. Iniisip mo pa rin si Don Arturo. Tahimik siyang tumango. Lumapit ang babae at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi tayo pababayaan. Napatingin si Mario sa asawa niya. Sa dami ng kanilang pinagdaanan, si Elena pa rin ang unang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Kahit hirap na rin ito, pilit pa rin itong lumalaban kasama niya. At doon niya lalong naintindihan kung bakit siya tinulungan ni Tandang Ildo. Hindi dahil espesyal siya, kundi dahil mayroon siyang taong handa niyang ipaglaban. Pagsapit ng tanghali, ay nagtungo sila sa palengke upang ibenta ang kanilang ani. At doon nagsimula ang panibagong pagbabago. Halos maubos agad ang kanilang paninda. Ang lalaki ng mga gulay ninyo, sabi ng isang mamimili. Napakasariwa pa. Bumili nga ako ulit bukas. Hindi makapaniwala si Elena habang hawak ang perang kinita nila. Mas malaki iyon kaysa sa karaniwang kinikita nila
sa loob ng 1 buwan. Ngunit habang masaya ang mag-asawa, may mga matang puno ng inggit na nakamasid sa kanila. Naroon si Clara sa kabilang bahagi ng palengke. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang bayong habang pinagmamasdan ang mga taong nagkukumpulan sa pwesto ni Mario. At sila pa talaga ang sinuswerte, mahina nitong bulong. Hindi niya matanggap. Matagal na niyang kilala ang mag-asawa bilang mga taong salat sa buhay. Ngunit ngayon, tila unti-unti nang nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanila. At lalong lumalakas ang hinala niya tungkol sa mahiwagang halaman. Kinagabihan, matapos magbilang ng kanilang kinita, tahimik na napaluha si Elena. Makakabayad na tayo ng malaking bahagi ng utang, sabi niya habang nanginginig ang boses. Marahang hinawakan ni Mario ang kanyang kamay. Unti-unti na tayong makakaahon. Ngunit bago pa sila tuluyang makangiti, may malakas na katok silang narinig sa pinto. Nagkatinginan sila. Dahan-dahang tumayo si Mario at binuksan ang pinto. At muli, nakatayo roon si Don Arturo. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Kasama nito ang 5 tauhang may dalang sulo. Nanlamig ang pakiramdam ni Elena. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Mario. Tahimik nang ngumiti si Don Arturo. Naparito ako para makita ang himala. Napakunot noo si Mario. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Ngunit biglang tumawa si Clara mula sa likod ng mga tauhan. Tumigil ka na, Mario, sabi nito. Nakita ko na ang mga gintong halaman ninyo. Biglang namutla si Elena. Tahimik na napamura si Mario sa isip niya. Tapos na. Nalaman na nila. Dahan-dahang pumasok si Don Arturo sa bahay habang pinagmamasdan ang bawat sulok nito. Alam mo, sabi ng matanda, marami na akong narinig na kwento tungkol sa mahikang nagbibigay yaman. Huminto ito at tumingin ng diretso kay Mario. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng totoo. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Mario. Ano po ba talaga ang gusto ninyo? Ngumiti si Don Arturo. Simple lang. Lumapit ito sa kanya. Ibigay mo sa akin ang pinagmumulan ng biyaya. Tahimik ang buong bahay. At pagkatapos ay marahang umiling si Mario. Hindi pwede. Biglang nawala ang ngiti ng matanda. Pag-isipan mong mabuti ang sagot mo. Hindi ko pwedeng ibigay. Mabilis na sumingit si Elena. Don Arturo, babayaran po namin ang utang namin. Kaunting panahon pa po. Hindi na pera ang gusto ko. Sigaw ng matanda. Natahimik ang lahat. Ngayon lamang nila nakita ang ganoong anyo ni Don Arturo. Puno ng pagnanasa ang mga mata nito. Sa buong buhay ko, madiin nitong sabi, pinaghirapan kong yumaman. Lumapit pa ito sa mag-asawa. At kayo? Bigla na lamang kayong magkakaroon ng himalang kayang magpayaman? Mahigpit na napahawak si Elena kay Mario. Hindi patas iyon. Tahimik na huminga ng malalim si Mario. Pagkatapos ay diretso niyang tiningnan ang matanda. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Parang lalong nagdilim ang mukha ni Don Arturo. Kung ganoon, dahan-dahan itong umatras. Ako na mismo ang kukuha. Bigla nitong sinenyasan ang mga tauhan. At bago pa makapag-react sina Mario,
Mabilis na nagtungo ang mga lalaki sa likod bahay. "Hindi!" sigaw ni Elena. Mabilis silang sumunod palabas. Ngunit pagdating nila roon, ay nagsisimula mula ng bunutin ng mga tauhan ang mga mahiwagang halaman. At sa mismong sandaling nahawakan nila ang mga iyon, biglang lumakas ang hangin. Kumidlat ang kalangitan kahit walang ulan. Napatigil ang lahat. Kasabay niyon ay nagsimulang kumislap ng matindihan yung mga gintong bunga. "Anong nangyayari?" Takot na sigaw ng isa sa mga tauhan. Biglang umugong ang lupa at mula sa ilalim ng mga halaman ay may lumabas na matingkad na liwanag. Napaatras si Don Arturo. Kasunod niyon ay narinig nila ang isang mabigat ngunit malamig na tinig na tila nanggagaling sa buong paligid. Ang biyayang kinuha sa kabutihan. Biglang umugong muli ang hangin. Ay hindi maaaring mapasakamay ng sakim. Nanlaki ang mata ni Mario. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon, si Tandang Ildo. At sa gitna ng umiikot na hangin at liwanag, unti-unting lumitaw ang maliit na anyo ng duwende sa harapan nilang lahat. Nanigas ang lahat ng lumitaw si Tandang Ildo sa gitna ng umiikot na hangin at nakakasilaw na liwanag. Kahit maliit ang katawan nito, dama ng bawat isa ang matinding kapangyarihang bumabalot sa paligid. Ang mga dahon sa likod bahay ni na Mario ay marahas na umiihip habang ang mga gintong bunga ay kumikislap na tila buhay. Napaatras ang mga tauhan ni Don Arturo. "Anong nilalang iyan?" Takot na bulong ng isa. Maging si Clara ay namutlang tila mawawalan ng malay. Ngunit si Don Arturo lamang ang nanatiling nakatayo, bagaman halatang nanginginig na rin ang kanyang katawan. Matagal nitong tinitigan ang duwende bago nagsalita. "Kaya pala." Mabigat ang tinig nito, ngunit bakas pa rin ang kasakiman sa mga mata. Totoo nga ang mahika. Tahimik na tumingin si Tandang Ildo sa matanda. "Umalis kayo." Malamig ngunit malakas ang boses nito na tila umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit sa halip na matakot, unti-unting ngumiti si Don Arturo. "Hindi." Nagulat sina Mario at Elena. Lumapit pa ng kaunti ang matanda. "Buong buhay akong naghirap para marating ang kinalalagyan ko ngayon," madiin nitong sabi. "At hindi ako urong dahil lang sa isang maliit na nilalang." Biglang dumilim ang ekspresyon ni Tandang Ildo. "Hindi mo nauunawaan ang puwersang gusto mong angkinin." "Wala akong pakialam!" sigaw ni Don Arturo. "Kung may kapangyarihang kayang magpayaman, karapatan kong magkaroon noon." Biglang lumakas ang hangin. Kasabay niyon ay kumidlat sa kalangitan. Napapikit sa takot si Elena habang mahigpit na nakakapit kay Mario. Samantala, ang mga tauhan ni Don Arturo ay nagsimula ng umatras. "Don Arturo!" Nanginginig na, sabi ng isa. "Umalis na po tayo." Ngunit tila nabingi ang matanda sa takot ng kanyang mga kasama. Punong-puno na ng kasakiman ang kanyang isip. Mabilis siyang yumuko at sa pilitang hinablot ang isang gintong bunga mula sa halaman. "Don Arturo, huwag!" sigaw ni Mario. Ngunit huli na. Sa mismong sandaling nahawakan ng matanda ang bunga. Biglang sumabog
ang matinding liwanag. Napahiyaw si Don Arturo habang tila may apoy na dumaloy sa kanyang kamay. Agad niyang nabitawan ang bunga at bumagsak sa lupa. Ah! Napasigaw din si Clara sa takot. Nakita nilang tila nangingitim ang palad ng matanda na para bang nasunog. Nanlilisik ang mga matang tumingin si Tandang Ildo kay Don Arturo. Ang biyayang ito, sabi nito, ay hindi para sa mga pusong nilamon ng kasakiman. Piliting tumayo si Don Arturo habang hawak ang kanyang nangingitim na kamay. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako ang gumawa niyan, malamig na sagot ng duwende. Ang sarili mong pagnanasa ang sumusunog sa iyo. Tahimik ang buong paligid, maliban sa malakas na ihip ng hangin. Unti-unting natakot si Clara. Hindi niya inaasahang magiging totoo ang lahat ng ito. Akala niya ay simpleng lihim lamang na kayang pakinabangan. Ngunit ngayon, dama niya ang kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng tao. Lumuhod siya sa lupa habang nanginginig. Patawad. Ngunit hindi siya pinansin ni Tandang Ildo. Sa halip ay tumingin ito kina Mario at Elena. At kayo, sabi nito, handa ba kayong panindigan ng kabutihang dahilan kung bakit ninyo natanggap ang biyayang ito? Nagkatinginan ang mag-asawa. Sa kabila ng takot, sabay silang tumango. Opo, sagot ni Mario. Tahimik na pinagmasdan sila ng duwende. Pagkatapos ay unti-unting humupa ang malakas na hangin. Nawala rin ang nakakasilaw na liwanag. Ngunit nanatiling mabigat ang katahimikan. Biglang tumayo si Don Arturo habang galit na nakatingin sa duwende. Hindi ito matatapos dito, madiin niyang sabi. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang gumalaw ang lupa sa ilalim niya. May mga ugat na mabilis na lumabas mula sa lupa at pumulupot sa kanyang mga paa. Napahiyaw siya, maging ang mga tauhan niya ay nagtakbuhan sa sobrang takot. Pakawalan ninyo ako! Sigaw niya habang pilit kumakawala. Ngunit lalong humigpit ang mga ugat. Dahan-dahang lumapit si Tandang Ildo. Marami ka ng inaping tao sa baryong ito, malamig nitong sabi. At ngayon, gusto mo pang angkinin ang biyayang hindi para sa iyo. Nanginginig si Don Arturo. Hindi na yon dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may bagay siyang hindi kayang bilhin o kontrolin. Maawa ka, mahinang sabi niya. Tahimik na tumingin sa kanya ang duwende. Pagkatapos ay nagsalita ito ng mabagal. Ang awa ay para sa taong marunong magsisi. Natahimik si Don Arturo. Unti-unti siyang napayuko. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, marahang iwinasiwas ni Tandang Ildo ang kanyang baston. Agad na kumalas ang mga ugat sa paa ng matanda. Umalis kayo, sabi ng duwende, at huwag na kayong babalik. Hindi na nagsalita pa si Don Arturo. Mabilis siyang tumayo
at halos patakbong umalis kasama ang natitirang mga tauhan. Si Clara naman ay umiiyak na sumunod sa kanila. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Napabuntong hininga si Elena habang nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Lumapit si Mario kay Tandang Ildo. Maraming salamat po. Ngunit hindi ngumiti ang duwende. Hindi pa tapos ang pagsubok ninyo. Napakunot noo si Mario. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin si Tandang Ildo sa mga mahiwagang halaman. Kapag nalaman ng iba ang tungkol dito, sabi nito, mas marami pang kasakiman ang lalapit sa inyo. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. At darating ang panahon, dugtong ng duwende, na kailangan ninyong pumili. Pumili po ng ano? Dahan-dahang tumingin sa kanila si Tandang Ildo. Kung itatago ninyo ang biyaya para sa sarili lamang ninyo, huminto ito sandali. O gagamitin ito upang tumulong sa iba. Natahimik sina Mario at Elena. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang mga kumikislap na halaman sa kanilang likod bahay, unti-unti nilang naunawaan na ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano yumaman, kundi kung paano mananatiling mabuti habang dumarating ang kayamanan. Hindi agad nakatulog sina Mario at Elena matapos ang nangyari kay Don Arturo. Tahimik silang nakaupo sa loob ng kanilang maliit na kubo habang pinagmamasdan ang mahinang liwanag ng lampara. Sa labas, maririnig ang banayad na ihip ng hangin sa pagitan ng mga mahiwagang halaman. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam nila. Hindi na lamang takot ang naroon. May kasamang mabigat na responsibilidad. Mario, mahina ang sambit ni Elena habang hawak ang kanyang tasa ng mainit na tubig. Tama kaya ang ginagawa natin? Napatingin sa kanya ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tungkol sa mga halaman. Tahimik na napabuntong hininga si Elena. Simula nang dumating ang biyayang ito, gumaan ang buhay natin. Pero parang kasabay noon, lalo ring dumadami ang problema. Hindi agad nakasagot si Mario. Sa totoo lang, matagal na rin niya iyong iniisip. Noong una, simple lamang ang hangarin niya, makabayad ng utang at mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang asawa. Ngunit habang lumalaki ang biyayang natatanggap nila, mas marami ring taong nagkaka-interes dito. At tama si Tandang Ildo. Hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting intensyon. Kinabukasan, maagang nagising ang buong baryo dahil sa balitang kumalat tungkol sa nangyari sa bahay ni na Mario. May nagsabing may multo raw sa kanilang bakuran. May nagsabing isinumpa raw si Don Arturo. At mayroon ding nagsimulang maniwalang may banal na himalang nagaganap sa kubo ng mag-asawa. Sa unang pagkakataon, maraming tao ang nagtungo sa kanilang bahay. Hindi upang mangutang, kundi upang humingi ng tulong. Mario, sabi ni Mang Selo, habang nahihiyang nakatayo sa harap ng bahay nila. Pasensya ka na kung naparito ako. Ayos lang po iyon. Napayuko ang matandang magsasaka. May sakit kasi ang apo ko. Ilang linggo na siyang nilalagnat. Tahimik na nakinig si Mario.
Maya-maya pa'y may dumating na isa pang kapitbahay. "Baka may maitutulong kayo," sabi nito. "Nasira lahat ng pananim namin dahil sa peste." Sunod-sunod ang pagdating ng mga tao. Mga gutom, mga may sakit, mga baon sa utang, mga nawalan ng pag-asa. Tahimik lamang na pinagmamasdan iyon ni Elena. At unti-unti niyang naalala ang mga panahong sila mismo ang lumalapit noon upang humingi ng tulong, ngunit madalas ay tinatanggihan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya ng bahay habang hawak ang ilang gintong bunga. Nagulat si Mario. "Elena," tumingin siya sa asawa. "Hindi tayo tinulungan para lang yumaman." Natahimik si Mario. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nasa harapan nila, bigla niyang naalala ang mga salita ni Tandang Ildo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto. Unti-unti siyang napangiti at doon niya tuluyang naunawaan ang ibig sabihin noon. Mula sa araw na iyon, nagsimula silang tumulong sa mga taga-baryo. Hindi nila ibinigay ang lihim ng mahiwagang halaman, ngunit ginagamit nila ang bunga nito upang makatulong sa nangangailangan. Ang ilan ay gumaling sa sakit. Ang mga tuyong lupa ay muling naging mataba. At ang mga magsasakang matagal nang nawawalan ng pag-asa ay muling nagkaroon ng magandang ani. Unti-unting nagbago ang baryo ng San Isidro. Ang mga dating laging nag-aaway dahil sa kahirapan ay nagsimulang magtulungan. Ang mga taong dating puno ng inggit ay natutong magpasalamat. At maging si Don Arturo ay nagbago rin. Matapos ang gabing iyon, tila biglang tumanda ang matanda. Hindi na ito naging mapang-api tulad ng dati. Unti-unti nitong binawasan ang interes ng mga utang ng mga magsasaka at nagsimulang tumulong sa baryo. Marahil ay dahil natutunan niyang may mga bagay na mas mahalaga kaysa kayamanan. Isang gabi, muling nagtungo si Mario sa malaking balete sa kagubatan. Tahimik ang paligid. "Tandang Ildo," tawag niya. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang duwende mula sa likod ng puno. Ngunit ngayon, mas payapa ang mukha nito. "Nagbago na ang baryo ninyo," sabi nito. "Opo," sagot ni Mario habang nakangiti. "Dahil sa tulong ninyo." Marahang umiling si Tandang Ildo. "Hindi dahil sa akin." Napakunotno si Mario. "Ang mahika ay nagbibigay lamang ng pagkakataon," paliwanag ng duwende. "Ngunit ang tunay na pagbabago ay nanggagaling pa rin sa puso ng tao." Tahimik na napangiti si Mario. Lumapit siya ng kaunti. "Maraming salamat po." Matagal siyang tinitigan ni Tandang Ildo bago nagsalita. "Noong una kitang makita," sabi nito, "isa kang lalaking halos mawalan na ng pag-asa." Napayuko si Mario. "Tama po kayo. Ngunit kahit hirap ka na," dugtong ng duwende, "hindi naging masama ang puso mo." Unti-unting napaluha si Mario. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ngayon lamang niya naramdaman na may nakakita sa lahat ng kanyang pinagdaraanan. Biglang umihip ang malamig na hangin. At kasabay niyon ay nagsimulang lumiwanag ang paligid ng balete. "Panahon na para umalis ako,"
Mahinang sabi ni Tandang Ildo. Nagulat si Mario. Aalis po kayo? Tumango ang duwende. Tapos na ang tungkulin ko rito. Natahimik si Mario. Sa kabila ng maikling panahon nilang magkakilala, malaki ang utang na loob niya sa nilalang na nasa harapan niya. Magkikita pa po ba tayo ulit? Bahagyang ngumiti si Tandang Ildo. Kapag may pusong tunay na mabuti, sabi nito, hindi nawawala ang mahika sa mundo. Unti-unting bumalot ang liwanag sa katawan ng duwende. At tandaan mo, Mario, maliwanag na maliwanag ang mga mata nito habang binibigkas ang huling salita. Ang pinakamayamang tao ay hindi iyong maraming ginto. Huminto ito sandali, kundi iyong marunong magbahagi ng biyaya. At sa isang iglap, naglaho si Tandang Ildo, parang hanging nilamon ng gabi. Nanatiling nakatayo si Mario sa ilalim ng malaking balete habang tahimik na pumapatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating lalaking puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Dahil ngayon, nauunawaan na niya ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito nasusukat dami ng salapi, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera o materyal na bagay. Ang taong may mabuting puso at marunong tumulong sa kapwa ay higit na mayaman kaysa sa taong sakim at makasarili. Kapag ang biyaya ay ginamit sa kabutihan, lalo itong dumarami at nagiging daan upang mabago hindi lamang ang sariling buhay, kundi pati ang buhay ng ibang tao. Wakas.